Isang radikal na imbitasyon ang sinasabi ng Panginoon sa mabuting balita na sinasabi niya, hindi baling hindi kumpleto ang iyong katawan basta ikaw ay makapapasok sa langit o sa kaharian ng Diyos. Kaya kung ano man ang nagiging sanhi ng pagkakasala, dapat ito'y radikal na putulin na sapagkat hindi pwede na kumpleto ka nga naman sa sangkap ng katawan pero puno ka naman ng kasalanan. Hindi ka rin makapapasok sa langit na bayan ng Diyos. Iyan ang napakalinaw na mensahe nito. At alam nating lahat na mahirap putulin ang mga ugat at sanhi ng ating mga pagkakasala. Kung kaya sinasabi ito ni Jesus, dahil alam niya mismo ang ating kalagayan. Sa maliit na bagay tayo bibigay na kaagad sa kasalanan. Kung kaya sinasabi niya, habang maaga pa, nagsisimula pa lang ang kasalanan sa ating buhay, sawatain mo na ito, putulin mo na ito sapagkat mahirap na kapag tumigas na, parang isang sanga na nag-mature na, ang hirap ng baliin. Pero habang maaga pa, mura pa ito, madali siyang pasunodin, madali siyang baliin. At ito'y hindi makasasama sa puno dahil ito ay paraan ng Panginoon upang ang mga walang pakinabang at nagiging daan ng pagkakasala ay mahubad na sa ating katauhan. Dahil yun nga, mas mahalaga ang ating destino na langit kaysa ano pa mang bagay. Dahil kung mayroon magkukumpleto talaga sa tao, ito ay ang Diyos. Kaya ang kasalanan ay siyang nakapagpapawala ng ating kumpletong pagkatao. Nawawala ang ating totoong pagkatao kapag tayo pumapasok sa kasalanan at nawawala yung grasya na tayo makarating sa pangako ng Diyos na langit na bayan. Kaya ito isang napakahalagang paalaala sa ating lahat. Dahil alam natin mismo kung ano ang ating mga paboritong mga pagkakasala, saan tayo palagi nagkakamali at bumibigay, at yun din ang grasyang kailangan natin upang ihingi sa Diyos ng kapatawaran at kung kinakailangan, maging radikal ang ating pagtugon sa sakatuparan ng kalooban ng Diyos. Sapagkat sabi niya, dadalisayin tayo ng apoy. Ang apoy na tinutukoy niya dito ay walang iba kundi ang apoy ng Espiritu, ang apoy ng kanyang pag-ibig na nais sana niya na manahan sa ating pagkatao dahil kapag tayo'y pinananahanan ng Espiritu, lahat ng kasalanan ay napapawi, napupugnaw, nawawala dahil ang lakas ng Espiritu ay sapat. Ang lakas ng Diyos ay sapat upang tayo palayain sa anumang bumabagabag at nakapagpapawala ng ating totoong pagkatao. Kaya sinasabi niya na tulad ng asin, tayo'y dapat magbigay ng sigla at lasa sa mundong ating ginagalawan. Dahil kung wala na tayong lasa, di na tayo nagiging sanhi ng inspirasyon o mabuting halimbawa sa kapwa, wala nang saysay ang asin. Kinakailangan na itong matapon sa labas. Pero ganun pa man, kung ang asin ay nananatili sa atin, palagi tayong naaasnan at masigla ang ating pananampalataya, magiging mapayapa raw ang ating buhay at pagsasamahan. Kaya mga kapatid, dito tayo ngayon dinadala ng pagninilay na ito sa araw na ito. Sana'y maging bahagi ng ating buhay palagi ang paglilinis
at ang pagsasaalang-alang sa pagtalikod sa kasalanan. Amen. Magsitayo po ang lahat.